Ayun. Kaya pala nagsasalta ako parang ano eh, no? Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong signing in. San man po kayo naroon, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, sana'y lagi kayo nasa mabuting kalagayan, kapiling ng inyong mga mahal sa buhay. Yan. Kamusta naman po kayo lahat? Sana'y kahit mainit ang panahon ay okay pa rin po kayo. Ano po? At ano ba ito? Ba't ba nagkaganto? Sandali lang po Medyo may technicality sa naman si Mang Tenyong. Mang Tenyong tuloy. Ayan. Ayun. Inayos lang natin ang ating monitor. Ayan. Ayan. Kamusta po kayo? Magandang gabi sa inyo lahat. At sa mga nasa abroad, magandang umaga sa inyo lahat. Hello, hello, hello. Sa aking brother from another mother. Si Journey to Bashing. Understanding. Yan. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo ay Kaden Lopez. Yan, new subscriber po ay salamat Kaden. Salamat sa iyo. Sa akong jacket by o nga no. O nga no. Teka, hintay lang natin umangat Yan. Oo. Aawayin tayo ni ano. Ayan. Ayan na. Ayan. Romela Alcartado. Yan. Si Enigma kasi ay dati ko nang dati hanggang ngayon naman. Kasama kasi namin sa Discord yan. Kaya kilala ko na yan. Ayan. So, may nakasabay pala tayo. Nakasabay natin si Teacher Mark. Hindi ko napansin. Oo. Well, anyway, andito na rin naman tayo. So, okay na yan. Diba? Yan talaga. Kayo po ba'y nakapag-dinner na? Ano po ba? Kayo po ba'y nakakain na? Ayan. Parang dinner tsaka pagkain. Isa lang yun. Ayan. Sana kung kayo nag-dinner, nag-enjoy kayo ng inyong dinner with your family. Ano po, at kung kayo'y nasa biyahe pa lang at nakikinig sa aking LS ay ingat-ingat po sa biyahe. No? Ingat-ingat po sa pag-drive. Ano po. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa naging interview ni PBBM sa news regarding dun sa nangyayaring Senate hearing tungkol sa PDEA leaks. And gusto ko rin sana ipaalam sa inyo dun sa mga narito at maging sa mga nakikinig na mamaya magkakaroon pa po ulit tayo na live and we're going to i-discuss natin yung tungkol sa nangyari sa Senate hearing kanina. Pero hindi po natin i-discuss kasi 3-4 hours siya tayo yung Senate hearing. Hindi na po natin i-discuss yung tungkol dun sa nangyaring buy bust sa Kalatagan, Batangas. May nag-call kasi na attention ko and appreciate. Salamat po na marami. Hindi ko na babanggitin kung sino man yun. Salamat. Pero I can assure you na hindi ko papasukin yun. Hanggang kay PBBM lang ako. Pagdating din sa usapin tungkol sa buy bust sa Batangas, meron naman marami naman nagko-content nun. So don't worry. Ayan. So dahil nga ng aking nabanggit na bago ko i-play yung interview ni PBBM, punta mo na natin tong news. Ayan. Nakalagay dyan, hello, living the dream. Hello.
Good evening. Nakalagay dyan, Bongbong Marcos laughs of leaked PIDEA reports versus him and Maricel Soriano. Yan. The President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday merely laughed off drug use allegations hurled against him and actress Maricel Soriano, as claimed by a document purportedly leaked by the Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA. Alleged PIDEA files linking Marcos and Soriano to drugs use circulated online, with Senator Ronald Bato de la Rosa seemingly lending credence to the report, saying these documents are not fabricated. Sought for comment in an ambush interview at the event in Pasay City, Marcos brushed off the question with a laugh. So, ito po yung interview ni PBBM. President Bongbong Marcos merely laughs off drug use allegations hurled against him, as claimed by a leaked document supposedly from the Philippine Drug Enforcement Agency. Alleged PIDEA files linking Marcos to drug use circulated online, with Senator Bato de la Rosa saying these documents are not fabricated. Sought for comment in an ambush interview in Pasay City, Marcos brushed off the question with a laugh. Executive Secretary Lucas Bersamin, who was with the President during the interview, simply called the allegation contrived. Ito 12 daw po, Mr. President. Contrived. The Senate panel on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by De La Rosa, is currently investigating the alleged leaked documents. During the panel's hearing on April 30, PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo categorically stated that the documents were fake. However, former PIDEA investigation agent Jonathan Morales stood firm that the leaked documents linking Marcos to illegal drugs were authentic. Yan yung naging interview or ambush interview kay PBBM regarding dun sa ongoing Senate inquiry in aid of legislation, no, tungkol sa PIDEA leak. Sabi nga ni ES Bersamin, contrived. What do you mean by contrived? Invented, no? Parang sa ibang pananalita, chismis lang yan, kabagwa lang yan. Ganun ang dating na sinabi ni ES Bersamin. Ano? Marami nagsasabi, bakit hindi nilang sinagot ni PBBM yung ambush interview, no? Na kung totoo nga yung issues tungkol sa kanya at saka kay Maricel, na allegedly they were caught using cocaine sa isang lugar sa Rockwell, no, condo unit sa Rockwell, na later on based dun sa naging hearing kanina ay inamin ni Maricel na kanya yung condo. Pero doesn't mean na dahil sa kanya, ibig sabihin ay, di ba? So anyway, pag-usapan natin yan mamayang mga around 11 or mga 12. I'll be having my LS mamaya. Yan naman ang pag-usapan natin ito sa Senate hearing. Kasi medyo mahaba ngayon, no? Mahaba yung Senate hearing, and nasa school ako, hindi ko pa na-download, and I have to edit some yung mga kaganapan. Ang ano naman na masyado natin mahabang i-discuss, no? At kukunin ko lang siguro yung mga ilang mga important na dapat nating pag-usapan mamaya. Ayun, you're welcome, Enigma. Walang problema yan. Oo. So yun. Yan, ba't daw tumawa si PBBM? Hindi. I think ang ano niyan is ayaw lang niya talagang i-dignify pa yung issue since nasa Senate na. So inayaan na lang niya siguro kung ano ang mangyayari sa Senate inquiry in aid of legislation. And siguro na for sure may nagsasabi naman kay PBBM ang mga kaganapan sa Senate, no? And sa akin lang naman na nakita naman natin yung profile ni Jonathan Morales, di ba?
Actually, kanina nandun ako sa live ni Shanwin, pero sinabi ko nga sa kanya, kahit magkaiba tayo ng opinion about this, wala. Ganun talaga. But, yung respect is nandoon. No? Yung nga, yung character ni Jonathan Morales, no? He was dismissed sa kanyang pagiging agent, and aside from that, sinabi ko rin naman, di ba, na oops, ba't nag-play ulit? Delayed siya. Parang nagko-comment na ako. Hindi, sa YouTube pala yun. Sorry. Medyo nawala ako. Sa isa pala yun. Tatlo kasi yung monitor ko dito eh. Nagugulan ako pagtingin kung ganun. Ba't nagpa-play pa? Iba pala yun. Ayun. So, yun. Nawala na naman ako, di ba? Ayan. So, yun. Nabanggit na nga yung nangyari kay Jonathan Morales, no, na he was dismissed. And I've mentioned that before, no, na kapag ang katwiran kasi niya, ang katwiran naman niya is yung mga ikinaso sa kanya is na-dismiss naman. So, ang point dito is pag na-dismiss yung kaso, actually diniscuss ko na yan, and alam naman ng mga datihan na dito, pag na-discuss ko na, hindi ko na gano'n inulit, pinahappy-awan ko na lang. Sinabi ko naman na pag na-dismiss, hindi ibig sabihin no na acquitted or hindi, wala na siyang kasalanan per se, no? I mean, ang dismissal means, pag na-dismiss ang kaso means maaring merong kulang sa mga documents, no? At marami pang iba. Balikan nyo na lang yung LS ko last time. Yun. So, kanina, bigyan ko na rin kayo ng preview, no? Na-bombard si Jonathan kay Senator Jinggoy. Senator Jinggoy nga pala, dating pre-law student, hindi dati, but I think graduate siya ng pre-law. Hindi lang siya nag-push, no, nagtuloy sa law. Kaya yung line of questioning niya is medyo may pag-hostile kanina, no? Yeah, I've already mentioned that yesterday. Thanks, living the dream. Yan. So, yun. So, doon, again, in-establish muna niya yung character ni Jonathan. Kasi ito lang kasi yan, bakit sa akin lang bakit nung sila Las Cañas, sila Matabato at si Bicoy ang nagte-testify before is during that was during the time of Duterte, di ba? Ang pukol agad nila hindi naman credible witness yan. Wala, ano lang yan, ginagamit lang yan pang disturb, di ba, ng Duterte administration, blah 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 blah. Ayun ang dahilan nila. Now, nung umikot na yung panahon, ito ngayon si Morales na meron ding, sabihin na natin na hindi magandang record, di ba, na ginawang witness or resource person, bakit parang paniwala agad sila na credible witness agad, di ba? Whereas nakita rin din naman natin yung naging profile niya. I'm not judging, hindi ko inaanoan siya, kaya lang based ito sa mga evidence na inilatag sa harap niya, na base din yun sa records niya sa PDEA. Mamaya i-discuss pa natin yan further, ano, para at least habang din i-discuss ko, yung video is nagpe-play na. Nagkataon lang kasi na nag-overlap ito tsaka yung sa Senate. Actually dapat kanina tong 11 or rather 12,
Kaya lang, kung mapapansin nyo, may pagbabago sa mga live natin. No? Nagkaroon na ako ng thumbnail, and then okay na tong pag-link ko sa Prism tsaka sa YouTube. Kanina kasi medyo namali ko ng pindot, napaaga. But anyway, balik na tayo dun sa topic. Balik na tayo sa topic. Yun nga, no, parang gulo ko mag-discuss ngayon. Naguguluhan ako. Pasensya na galing kasi sa eskwela. Ano ba yan? So yun nga, and isa pa, ang nagiging ano din dito is yung paninindigan ni Bato na authentic yung pre-operational report na inilantad ni Jonathan Morales doon sa Senate, no? Sa Senate inquiry in aid of legislation. Alam naman natin na sa panahon ngayon, napaka advanced na ng teknolohiya. Gaya nga ng aking binanggit din, no, may nakausap akong kaibigan, and I've asked, dahil hindi nga kasi ko teki, nagtanong ako, posible ba yan na maipeki ang document through gagawa ka by ang tawag doon, parang it's not only AI, pero may tawag doon na wala naman sa isip ko, di ba? Na parang sabi nga niya, yung bagong document pwede nating pagmukain luma. Sabi ko, paano ba yun? So sinabi niya sa akin, eto, may ginamit siyang parang hindi link application, may ginamit siyang application, pinakita niya sa akin. Sabi ko, oo nga, no, mukha nga luma. And then tinry niya yung puncher, parang ni-reenact lang namin yung PIDEA pre-op, no? So nilagyan kong puncher, so pina-photocopy, and then oo nga, no, sabi ko, mukha nga luma diba? Anong point ko? Hindi mo kasi pwede sabihin agad-agad na authentic yan dahil may dalawang puncher, diba? Alam din, hindi natin may tatawaran yung galing ni Senator Bato pagdating dyan. Hindi ko alam kung ano naging basis niya para sabihin niya na authentic yun, diba? Just by looking at the document at may dalawang puncher, sabihin mo na authentic na. I don't know kung ano naging basis ni Bato, but still nagre-relay pa rin ako dun sa mga research, and dun sa sinabi ni Attorney Claire, diba, na based sa mga dati na rin niyang alam, dahil syempre may mga kaso din naman siyang hinawakan, or syempre bilang experienced abogado, marami na yang nakikitang ganyan, di ba? Na sa isang pre-operational procedure or operational report, dapat naka-indicate din yung mga team leaders. Yung team leaders, team member, and dapat ang pumirma dun isang team leader. Jonathan Morales is not a team leader. Kaya nga ang question dun, bakit siya ang pumirma? Di ba? Aborted naman po yung pre-op report. Yes, it was aborted. Pero ang tanong, bakit siya nakapirma? Still, hindi siya ang team leader. Diba? Bakit siya ang nakapirma? And hindi ko alam kung nasagot niya yun sa Senate. Diba? Kasi, ang pagkakaalam ko, ang dapat ang pumirma dun si Francia. I think it was Francia. Siya at ang team leader. And during that time na tinatanong si Jonathan Morales tungkol din sa list or members of nung team niya, bakit hindi nakalagay doon yung pangalan, sabi niya is parang hindi niya matandaan. I mean, as a team leader, dapat yun ang unang-unang kilala mo, yung mga team members mo, diba? Hindi nga siya team leader. O sige na, hindi siya ang team leader. Sige, hindi siya ang team leader. Pero siya yung gumawa ng report. And of course, pag gumagawa ka ng report, dapat yung mga kasama dun, kagrupo mo, harap mo. Diba?
Hindi naman natuloy na-abort nga eh. O sige, aborted nga. Bakit siya pa rin na nakapirma? Nakuha niyo yung point ko. Kanina sobrang aga. Ngayon sobrang late. Yan. Alright? Yan. Dapat ikaw ang i-bash eh. Sabi ni Enigma, kaya nga dapat na bigay sana siya ng statement to put an end to the fiasco. Christopher Anyag, good day. Sino ang magbigay ng si PBBM? Siguro magbibigay din ng statement yan. I guess magbibigay ng statement yan. Kaya lang baka hinihintay pa niya yung resulta or baka inobserve pa niya yung nangyayari sa Senate. Living the dream. I'm with you, Enigma, but seems to brush off the issue by laughing it off when asked. Gail Rats laugh. Hello po. Hello, Gail. Yon, living the dream. The thing is, I think PBBM was playing it safe by neither confirming nor denying the issue. Playing safe. Let's see. Good evening, Racket. I'm your late si Journey. I am your late basher. Guys, kahit basher ko yan si Journey, love ko yan. Ano to, bromance? Bromance. Hindi kasi siya yung nagturo sa akin dito eh. Dito sa paglilink sa StreamYard tsaka sa StreamYard sa YT tsaka alam nyo ang tiyaga niya magturo. Ang aga-aga tinuruan niya ako na mag-connect yan. Kaya sa sobrang excitement ko kanina, ayun, sumablay ako. Thank you, Bro Jolly. Salamat. And syempre di sa gumawa ng aking thumbnail, syempre salamat na marami siya mahal. Yan. Actually siya nagturo. Si Doktora lang ang nagturo kung paano niya ginagawa yung thumbnail. Yan. Kaya nakagawa ako ng thumbnail. Yan. So balik na tayo sa topic. Si Journey kasi nambash na. Teka lang, mabilis sandali. Wait lang. Sandali. The thing is, I think PBM, okay, nabasa ko na kay Living the Dream. Okay. Silver Bullet, hi Mang Thames, let me in. Maong gabi po. Good evening. Enigma. Kalbo daw kasi kaya nakakalimutan. Sabi ni Gail, I guess he just let them to think since kahit naman siguro magsabi siya ng hindi totoo accusation nila sa kanya, ganun pa din at gagawa pa din sila ng kasiraan sa kanya. Bro, it's getting weird. I know, bullshit. Ayun. Sabi sa'yo bagay sa'yo bro siya journey to bashing more interesting daw. Sabi ni Living the Dream. Bro, hindi ko na bro, hide ko na si Living the Dream. Wag si Living the Dream. Wag. So yun ang ayan. Yung ni Lady in Red, paki-follow siya ha. Meron din siyang vlog. Yan. Si Jerry ayaw pa mag-vlog Kakainis Para ako naman nagawin mong mods. Gawin mo akong anong tawag nun? Managing ba tawag nun? Tapos ako naman ang mababash. Para ako naman ang basher mo. Yan.
So yun guys, yun ang ano ang sa reaction lang. Sabi nga, may nagsabi nga sa akin, ba't nung si Sarah puro no comment, no comment. Dahil yung sinasabi, ba't nung tumawa si PBBM wala kang sinabi. Wala rin naman kasi siyang sinabi. Tumawa lang kasi siya. Kaya, pero I think ano lang talaga, baka he's trying to make people think na hindi siya affected, ka-affected. Kaya yun, he just brush it. He just brush it off and tumawa-tawa lang siya. Maybe he's thinking na baka pag napakita siya na apektado since he's our president, di ba? Baka I mean magkaroon ng paano ba yun? Isipin ng tao na nakaka-apekto yung issue dun sa kanyang performance. Siguro gano'n siguro ang inisip ko kahit tumawa siya, or he's just waiting for the right time na mag-ano din yan, magsasalita din yan. Maybe he's just waiting for the end of the Senate inquiry in aid of legislation. Ang totoo lang, hindi ko alam kung saan din patungo tong Senate hearing na to The reason why is marami kasing umuugong, marami ang nagsasabi-sabi, at ang totoo lumantad na rin si Trillanes na di umano yung mga ganito part of the listab plot, no, na kaya very eager i-push itong PDEA leak simply because para magkaroon ng way, di umano, para magkaroon ulit ng pag-aklas. Ganun ba yun? Sabi ko nga ako pro-government ako. Like PBM, like Sara, kasi sila ang nilagay dyan. Ayoko lang is magkaroon ng disturb sabay upo si Sara. Hindi dahil sa ayoko kay Sara, pero mas gusto ko siya ang maging pangulo sa tamang paraan. Sa paano? Election, di ba? Takbo siya ng 2028, walang problema. Di ba? Pero yung para parang Gloria 2.0, parang hindi maganda. Romel Arica, natawa siya kasi kita naman na puro gawa ang storya. Pinakilang dahil pinansin ni Senator Bato. Isa pa kasi yan, alam mo, hindi natin may aalis, no? I don't know why si Bato pa kasi nandyan. Siya kasi ang chairman kasi ng dangerous drug. Kapag sabi natin na inawasan yan para wag magkakulay, ang vice chairman pala niya dyan ay si Senator Bongo. Correct me if I'm wrong. So mangyayari ganun din. And kasi hindi mo may iwasan kasi na isipin, no, after the declaration of may theory pa nga kasi dyan di ba? Kung maalala nyo sa Maisug ay sinabi ni former President Duterte na nakita niya yung narcolis, di ba? Mayor siya nun, but it was 2012 and I tried to check it out. Ang mayor ng 2012 sa Davao, please do check din, baka mali naman ako, is si Sara, and he was PRD was vice mayor din, no, ng 2012. So baka kung vice mayor siya noong 2012, baka naman nagkamali lang siya nang sinabi niya nung mayor ako, kasi nasanay siguro siya, and mayor din nga tawag sa kanya ng 2012, no, na meron narco-list. And of course naging presidente siya, sabi niya meron narco-list, diba? Until sa Maisug rally, inulit-ulit niya yung may narco-list. Pero after a day or two,
nag-retract siya when he was interviewed in a press con yata yun, or was it a one-on-one interview or press con? I think press con yata yun, no? When he was asked again about the narco-list, about BBM, ano yung sabi niya din, na nasa watch list si BBM, no? When he was asked, he denied. Sabi niya, wala akong sinabing ganun. Patayin ako ni Marcos. Wala akong sinabing addict si Marcos, di ba? He denied that. So siguro para on Bato's part, ito yung ano lang this is just hypothetical, no? Siguro on the part of Bato, no, and other DDS supporter, the only way to prove na merong list is yan, yung PDEA leak. Para patunayan nila, hindi, totoo yung sinasabi ni PRD, meron talagang listahan. O para patunayan namin sa inyo, ito, Senate hearing. Diba? Meron kaming testigo. Para patunayan na merong PDEA leak. Actually, si Jonathan Morales, hindi siya ligtas sa kaso. Dahil unang-una, sensitibo yang inilabas niya. At yan, if that's authenticate, no, hindi niya dapat nilabas yan sa publiko. Kahit sabihin mo na hindi natuloy, di ba? National security yan eh. And he can't avoid na pwede siyang ma-file ng kaso dyan. Kasi nasa ano yan eh, na under code of ethic eh. Di ba? Ng isang government official. Binasa yan kanina ni Senator Jinggoy, no? Na may nalabag ba nung inilabas yung pre-op report? Authentic ba yun or fake? Diba? Yun ang tanong ni Jinggoy kanina eh. So hindi niya maiiwas or hindi niya po pwedeng iligtas ang sarili niya kung yan ay authentic na inilabas niya yan. Sabi ni Enigma, but still, those are still serious accusations. PBBM needs to put a nail in the coffin kasi may marami pang mas importanteng problema. I think he will. Sabi ko nga eh, he will. Kaya lang, maybe he's just waiting dun sa result ng Senate hearing. And si Marcel Soriano nga is lumabas na. No, and ang sa akin lang, I think ang maling ginawa din ni Marcel is yung sinabi niya na pag may mga tanong kayo, eh, ang lawyer ko na ang sasagot. Hindi naman pwedeng even sa judicial court, hindi mo po pwede sabihin na yung lawyer ko na lang po ang sasagot. Kasi wala po akong ganong alam sa mga legal so siya na lang po ang sasagot in my behalf. Hindi po pwede yun. Ikaw nandyan, ikaw ang witness, ikaw ang resource person, ikaw ang dapat sumagot. Ganun lang yun. Sabi ni Lady Inred, subs nyo na para makastart na ako. Pero si Mang Tems pa, pero si Mang Tems di pa nag-subs. Oy, nakasubs ako Nung pinromote ko yung channel mo, nagsub agad ako. Francis, Mang Tems, nakakaawa kanina si Maricel Soriano. Nadrag pa sa issue na. Nakakaawa naman talaga siya. Kasi citing na yung 46C Rockwell, hindi ko alam yung full address, is kanya nga. May claim kasi siya na binenta niya noong 2012. Diba? Ang lang is kailan niya binenta yung property niya noong 2012. Was it March where nagkaroon ng pre-op na na-terminate lang nga, diba? And kahit naman ma-determine mo na yun ang address, sabi mo
Is it a proof na may nangyayari doon? Na may drugs allegedly na nangyayari doon? Wala pa rin. Eh sabihin mo may picture yan, picture lang yan na magkasama halimbawa sila ng dalawa. O ano yung ginagawa nila sa picture kung magkatabi lang sila? It's not a fact. Diba? Not unless na magkikising ka, magsa-surveillance kayo, and then ma-prove nyo na, meron nga. Diba? And then, warrant of arrest. Diba? Kaso wala nga nangyari doon. Yes, living the dream. They did send an invitation to Miss Maricel Soriano. Yun. And graciously, umattend siya. Ang hindi lang nga umattend dun ay si Ochoa. Oo. Yun lang ang siya lang ang hindi umattend. Tsaka si Kakdak. Yun, si Kakdak. Si Ochoa tsaka si Kakdak ay wala doon. Si Kakdak, I think health issue ang dahilan niya, where si former ES Ochoa ang reason niya doon is meron yata siyang prior engagement bago yung invitation. Yun. Yan. Hello Glenn. Hello Glenn. Lord Glenn. Yan. Pero sabi ni asan sabi? Nawala. Sabi ni Romelia Alcartado, pero PDEA sabi walang denied all allegations Morales against PDEA. Actually, ano yun? Pero PDEA sabi wala. Pero si PDEA sabi niya wala. So dinenay niya lahat na allegations. Pero si Morales sinabi niya meron. Marami na nga actually ang PDEA ilang beses nang dinenay yan, no? Yung involvement ni PBBM. Mamaya sa discussion natin mamaya we just try to dig up go deeper dun sa issue. At least sabay-sabay natin panoorin yung nangyaring Senate hearing, and let's give our thoughts, our reaction dun sa Senate hearing mamaya. Sabi ni Francis, kakalabas lang na article sa Philstar about Maricel Soriano. Nalilito daw siya bakit siya na-invite sa Senate hearing based on unverified PDEA documents. Hindi nga sinabi niya sa statement niya. Cedric Cassie Samwe, tama ba? Ilan ba kasi nagsalita sa issue sa kanya yung bangag? Pag hindi kayang sagutin, tawanan lang. Pero isa ang sure, malapit na siyang lumayas sa Malacanang. Galit si Cedric Living the day, it makes sense, Francis, no? Ba't ako nakikisali sa usapan ni Living the Dream tsaka ni Francis? Ayan. So, mamaya, kita-kita tayo mamaya sa ating live stream para mas maganda yung maging usapan natin. At sino ba mga nandyan mamaya? Mga 11 yon. Ayan, Lady in Red. Mga times, si Maricel, di sila pwede ma-stress ng gusto. Kasi kagagaling niya sa depression. Alam ko nga, galing siya sa depression eh. Malamang kaya sinabi ni Maria na attorney, alam ko may depression yun eh. Sabi ni Christopher Anyag, in my humble opinion, sorry ba to, hindi po kayo pang Senado. Pero may career pa din kayo as official. Kala ko naman ko ano in my humble opinion si gusto. Ayan. Easy brother Cedric, sabi ni Living the Dream.
Even her two house helps were drugged. Alam mo, Francis, sasabihin ko sa'yo yung I think out of line si Bato nung tinanong yan nangyari dun sa correct me if I'm wrong dun sa dalawa nangyari sa house helper ni Maricel. Ano kinalaman nun dun sa allegation sa kanya towards dun sa PDEA leaks? Parang ini-initiate niya dahil sa akin na nga allegedly na nakasama si Maricel din sa allegedly using drugs, yun na nag-reaction niya towards dun sa mga helpers niya. Isn't that an accusation? Indirect. Yung nga sabi ko parang, oops, Bato, out of topic. Di ba? Parang irrelevant. Di ba? I don't know kung ganun din ang iniisip mo, Francis. Kasi yun ang parang parang oops, ba't nga tinanong yun? Parang out of line, di ba? Not unless na gusto niya yung i-connect dun sa allegedly na pag-use hindi umano ng drugs or ng cocaine ni Maricel. Yeah, oo, tama, di ba, Francis? I second that motives. Very out of line. Out of line. And you know what I hate? How can I say it more? Nag-isip bigla Ayan, eto na lang. Ang ayoko kasi nangyari sa hearing kanina, hindi nagkaroon ng freedom si Morales na sagutin yung tanong, direct na pagtatanong ni Jinggoy. Ano ibig sabihin? Sumisingit kasi si Bato. Gusto ko nang tanongin, Senator, ikaw ba yung senator o abogado ni Morales? Sabihin mo lang kung abogado ka ni Morales, maintindihan kita, di ba? Ang inisip ko siguro Kabaro dahil pareho silang pulis, di ba? Bato was a former what do you call this, PNP chief. Pero ganun pa rin, di ba? Ba't kailangan nasa Senate inquiry kayo senador ka na, di ba? Ngayon may nagtatanong, may nag-examine din sa resource person. Bakit kailangan parang mag-abogado ka? Napansin niyo ba yun? Sino yung nakapanood nung hearing kanina? Sleeping watching ulit ako. Ano yan, Jerry? Isang mata nakapikit, isa nakadilat. Bullshit. Living the dream. I'll be there, Mang Tems. Ayan. Sabi ni Francis, I second Mang Tems. Living the dream. I believe Bato was creating an image of Maricel as untrustworthy. Ayan. Hello, Bratinelas. Andiyo to si Brat. Hi, Brat. Francis A. Natawa ko, Mang Tems, kasi umirit pa si Bato. Binugbog daw ni Maricel yung dalawa na household help niya. Dalawa yun, tapos isa lang si Maricel. Yung nga ay. Lady in Red. Once na mag-trigger uli yung depression ni Maria, mas lalong may hirapan ang makarecover si Maricel. Yeah. Living the dream. Is it court we do this too? Impeaching the character of the accused. Kaya lang kasi living the dream hindi naman korte ang Senado Ewan ko nga, I really don't know bakit. May mga procedures sila doon na medyo pag remember resource person yung mga yan, di ba? So sabi ni Jet, parehong mata nakapikit habang nanonood. Huwag nyo nang tanong. Ayan. Romela Alcartado. Bato tuwing nasusukol si Morales ni Estrada siya ang... Oo nga yun nga ang pangit di ba? Lady in Red.
Cedric, paano ko nakakasiguro na maalis si PBBM sa Malacanang? Hindi ka ba nahihiya? Easy. Hello, Violet. Hello. Yan. So guys, cut ko muna dito yung aking LS. Anyway, mamaya may LS naman tayo eh. Medyo pahinga lang tayo ng onte kasi kagagaling ko lang ang school. Nag-promise ako sa inyo na ako'y mag-LS at pag-uusapan natin to. So, tinupad ko lang ang aking pangako. Ayan. Meron pa ba akong hindi nababasa? Kumikilos ang Pangulo para bayaran pagkakautang ng Pilipinas dahil ang laki ng utang ng Pilipinas, Cedric, dahil sa Diyos niya. Living the dream. Hey guys, mind subbing on my channel. Oy, may channel din pala si Living the Dream. Paki-post. Paki-subscribe na rin. Okay? So, ayan. Please don't forget to abangan nyo uli yung The Discourse Digest namin every Sunday, 9 p.m. And, of course, pakisuyo na rin itong Dr. Ira Speaks. Yan. And of course, don't forget to like, share, and subscribe dito sa YT ni Mang Temyong, The Viewpoint with Mang Temyong. Okay guys, see you later. Bye.